Hoy! Epifanyo! Bakit ka nandyan? Hindi ako natatakot kahit 1,000,000,000 pa kayo! Ayaw, di ma! Bakit ka nagtatago dyan? Sa puntong ito, hindi niyo matatakot si Epifanyo Labrador! Labas ka dyan! Labas! 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 Magandang araw po mga kababayan at mga kapatid. Welcome po ulit kayong lahat sa YouTube channel ng Tinig ng Karunungan. Talagang napakaganda ng araw natin ngayon, ano? Kasi meron akong isang napakagandang ibabalita. Ika nga good news para sa ating lahat. Lalo na sa panig ng mga kababayan natin, kaanib man o hindi sa loob ng Iglesia ni Cristo na nag-aantay na ng hustisya. 'Di ba? Nag-aantay na ng katarungan laban sa pinagagawa ni Epifanyo na pagyurak, pang-iinsulto at pagbabanta sa kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo at lalong-lalo na sa aming mahal na tagapamahalang pangkalahatan. Siguro mga kababayan, mga kapatid, ano, hindi naman sa sinasara ko ang usapin tungkol dito kay Epifanyo, pero baka lang naman, baka ito na ang huling video na kung saan ay pag-uusapan natin siya. Sapagkat merong mas mahalaga at mas maiging bagay ang dapat niyang pagtuunan ng pansin mula sa araw na ito. Ano? Well, gaya ng nabasa po ninyo sa thumbnail o nakita ninyo sa title ng video na ito, nakasuhan na. Talagang nakasuhan na, certified na. Meron nang nag-file ng kaso laban kay Epifanyo Labrador. Hindi niya raw niya tunay na pangalan niya, ano? Hindi natin alam. Ayoko na magsabi sa inyo ng mga bagay na alam niyo yun, nakukuha lang natin kung saan-saan. Pero doon sa ikinaso, doon sa pagpa-file ng case, malamang sa malamang nandun yung talagang pangalan niya, ano? Ngayon, yung Philippine tour na inaabangan na nating lahat na gagawin itong si Epifanyo, titignan natin. Kasi itong nakausap ko po kasi nag-file ng kaso kahapon lamang, ano. Nakausap ko po sila, kagabi po. Nakausap ko po sila sa call, kinontak ko po agad sila. Pero ang bilin po ay hindi muna natin ilalabas ang mga detalye. Ano? Hindi muna natin maging yung pagkakakilanlan ng mga taong nag-file ng case laban dito kay Epifanyo, hindi muna natin ilalantad. Pero meron akong ipapakita sa inyong litrato, ano. Ito'y wala namang pagkakakilanlan ng kapatid natin, pero tignan ninyo kung gaano kakapal. Ayan, oh. Bababaan ko lang po yung brightness. Ayan. Kapal niyan, Epifanyo. Nakikita mo yan. Ang kapal niyan. Diba? Yan ang dokumento ng mag-file ang ating mga kapatid sa isang dako pa lang yan, ha? Ganyan nakakapal ang haharaping dokumento ni Epifanyo Labrador sa kanyang pinaggagawa. Ngayon, batay sa nabalitaan namin, marami na rin, may mga dako na rin naghahanda pa na mga kapatid natin para sa pagsasampa pa ng kaso dyan kay Epifanyo Labrador. Ano? Kasi nga, talagang yung ginawa niya, hindi natin kumbaga matake. Napakasakit sa damdamin namin. Sabi nga ni Kajen, pati ng Canelson, ano, yurakan na ninyo ang pagkatao namin. Insultuhin na ninyo yung pagkatao namin. Lalo na kami, syempre kaming mga content creator, talagang sanay na sanay po kami sa pangbabash ng mga tao, lalo na kung hindi naman nila matanggap ang katotohanan at yung katwiran na ipinapahayag po namin sa aming channel ay hindi pumapanig sa sarili nilang gusto at pinaniniwalaan. Yun nga, sabi rin ng Canelson, yung di naman tinitindigan namin, ibash nyo na po kami, yurakan nyo na kami, insultuhin nyo na kami, wag lang yung tao na iginagalang po namin. Tignan nyo yung exact na pahayag ng Kajen at Canelson sa sagan ng mamamayan. Ito ay ang amin din namang katwiran po. Pakinggan po natin. Ay, naku, mabuti wala natapakan pa ako na may kalawang. Kung nakatapak ng ito yung, na may kalawang. yung kinikwento ni Kajen, yung tungkol dito kay Epifanyo. Ang mas magandang pag-usapan at i-discuss ay yung may mga punto. Ayun, yung katwiran, diba? Yung katwiran. Pagsasabi ng mga walang katuturan, hindi mo na dapat nasagutin yun. Ako lang kasi, Nelson, alam mo naman tayo, no? Tayo nga, ang ating binabanggit, tayo aglahiin na tayo ng gusto mo tapak-tapakan nyo, napurakin nyo na po kami dalawa ni Nelson. Wag lang yung taong ginagalang at nirerespeto namin. Ano ha? Dahil kapag ginagawa nyo po yan, sumusulak ang dugo sa dibdib namin. Totoo yan. Totoo yan. Talagang pagka pinagsasalitaan ng masama, ang taong ginagalang namin sa aming relihiyon, doon nyo kami makukuha ang atensyon namin. Kasi sanay kami sa pag-uusig. Kaming mga nasa Iglesia ni Cristo. Ang kapatiran, sanay po kami sa pag-uusig. Ang totoo, kapag kami inuusig, nagagalak pa nga kami. Dahil sabi ni Cristo, mangagalak kayo kapag kayo'y pinag-uusig. Sapagkat yun po ang nagpapatotoo ng aming kahalalan sa pagiging Kristiyano namin. Pero meron din sa Biblia, meron din nakasulat sa Biblia na igalang ang mga namiminuno, ang mga nangangasiwa, na sila yung mga nangangaral sa amin ng mga salita ng Diyos at umiibig at nagmamalasakit sa kabuuan ng Iglesia. Turo sa Biblia po yun na igalang namin. Diba? Kaya nga sabi namin, kung hindi nyo po kayang igalang yung mga leader ninyo sa inyong mga relihiyong kinaaaniban, ibahin nyo po kami. Yung paggalang namin sa aming leader ay hindi lang basta paggalang na ginusto lang namin.
kundi iyon ang tinanggap talaga namin at sinampalatayanan po namin. Kaya, kapag ka merong nangyuyurak, kapag ka merong nang iinsulto sa taong ginagalang namin, talagang ang dibdib namin halos sumabog. Talagang nagdadamdam kami. 'Di ba? Sukdo lang yung termino ko kay Epipanyo na umusok ang ilong, ganyan din kami kapag ka tinatapakan ang katauhan ng ginagalang naming tao. Bakit nga ba? Tuloy natin yung sinabi ni Kajen, ano? Kami din, Nelson, dapurakin nyo na ho kami, sabihan nyo na kami ng hindi magagandang salita, tatanggapin ho namin yun, baliwala sa amin yun, bahagi ng ating maski kami. tungkulin yun bilang Totoo broadcaster. Totoo yan. Meron tayo talagang makakakontra ng paniniwala at saka ng opinion. Sa content creator, ganun din naman kami. Respeto at ginagalang po namin. Pagkasabihan nyo na hindi maganda, ay ibang usapan po yun. Ibang usapan talaga yun. Wag po. Parang awa nyo na, ano ha? Bakit anya? Parang awa nyo na sa sarili nyo, no? Dahil yung pong taong yun ay hindi nag-isip ni kaunti mang masama. Ano ha? Sa kaanib man o sa hindi kaanib sa loob ng organisasyon namin po kinaaniban. Diba? Yun yung gusto naming ipabatid. Lalong-lalo na doon sa mga kababayan po namin na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kahit katiting, hindi nag-isip ang aming leader sa kaanib man o hindi ng masamang bagay. Alam mo, Epipanyo, yung nasa description mo na ipinakita ko sa mga kababayan natin sa nakaraan na ang layunin mo anya ay lumikha ng isang plataforma na nagpapaunlad ng pag-unawa at ang sabi mo pa dito ay wala kayong masamang hangarin dyan sa channel nyo. Ang totoo, nag-a-apply po yan sa organisasyon namin. Wala kaming masamang hangarin kanino man. Maski ang leader namin hindi nag-isip ng katiting, ng masama, sa kaanib man o sa hindi kaanib. Anong katunayan? Doon na lang sa paglingap. Kapag ka merong mga tao pa nga sa gobyerno, ang totoo, subok na po yan. May mga sumulat sa aming sa tanggapan ng Iglesia ni Cristo, nagre-request ng paglingap, lalo ng pandemic. Mga namumuno mismo sa gobyerno, sumusulat na baka pwedeng malingap po itong barangay o itong dako po namin, itong munisipalidad namin. Pinadadalhan yun ng truck ng mga bigas. Nililingap kahit hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Diba? Ang totoo, maging yung mga kababayan nating Muslim, kung susubaybayan ninyo at babalikan natin ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo at ng Islam. Panahon ng kapatid na Eranio G. Manalo ng Silay, namamahala pa noon sa Iglesia, yung lupa dyan sa Templo Sentral sa likod niyan, sa May Kulyat, ibinigay sa Muslim yan. At taon-taon, maski ang senador na si Mr. Robin Padilla na isang Muslim, nagpapatunay na walang humpay, walang patid at walang tigil ang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa mga kababayan nating Muslim. Kaya ang mga kababayan nating Muslim, ganun din ang paggalang sa Iglesia ni Cristo at maging sa pamamahala namin. Muslim lang ba ang nililingap namin? Hindi. Maging ang Katoliko. O kahit pa Christian born again. Ang totoo, pag naglilingap, hindi naman namin tinatanong ang relihiyon eh. Basta kumuha ka ng kumuha hanggat gusto mo. Naaalala ko nga yung mga lingap sa mamamayan noon. Yung mga pamamahayag na kahit limang anong bigas, kumbaga plastic ng bigas, ibinibigay. Yung mga tao na yung nagkukumahog kung paano bibit-bitin. Di ba? Ilang kilo yung nasa isang plastic nun? 5 kilo. Di ba? Kung may maliit man, nasa 3 kilo na. Oh. Tapos ang dala-dala, 5 plastic bag, may mga laman pang ulap yun. Hindi naman po sa nanunumbat kami. Ito ay pagpapaalala lang doon sa mga maaaring nakalimot kasi yun ang masama eh. Kasi hindi masama kung minsan ang manumbat dahil ang sumbat, pinasama lang yan, pero yan ay isang uri ng pagpapaalala. Sino ang masama? Yung nakakalimot. Kami, hindi naman namin sinusumbatan para kayo ay manipulahin at kumbaga utusan ng isang bagay na kahit hindi niyo gusto, basta papabor sa amin. Hindi, ang amin lang dito, nagpapaalala lang kami na ang Iglesia ni Cristo, sa pangunguna ng aming leader, walang masamang hangarin kanino man. Bagkus, ang hangarin namin, magtulungan tungo sa kapayapaan at kaayusan. Di po ba? Kaya ganoon na lamang ang aming pagdadamdam. Kapag ka merong nagsasalita ng masama laban sa aming leader. Kasi kung kami lang sa kapatiran namin, talagang alam namin na pag-uusigin kami. Alam din naman yun ng aming leader na pag-uusigin din sila. Pero bilang nasa iisang sangkap ng katawan, pagka nasasaktan ang namumuno sa amin, nasasaktan din kami. Ang kabuuan. Kapag nayuyurakan ng aming namumuno, nayuyurakan din kami. Pakiramdam namin ay natatapakan na din kami. Kaya ganoon na lamang ang reaksyon maging ng Kajen at Canelson. Yurakan nyo na kami. Insultuhin nyo na kami. Sabihin na ninyo ang gusto nyong sabihin sapagkat yan naman ay bahagi nga ng aming ginagawa rin as a social media influencer or content creator. Pero wag sanang dumating sa puntong iladamay ninyong leader namin. Di po ba? Kaya Epipanyo, sabi ko nga, baka maaring ito na ang huling video na tatalakayin kita. Di ba? Kaya talagang yung nasa thumbnail, buong-buo, ikaw yun, para sa iyo yun. Paalala lang, ito. Ganito po kakapal ang haharapin ni Epipanyo. Yan. So, kapal. O, isang dako pa lang yan. Isang dako pa lang yan. Meron pang mga dako nga nagsasampa ng kaso dyan kay Epipanyo. Hayaan nyo mga kapatid, at least ito, may confirm na tayong nagsampa ng kaso. Ang amin lang talaga, hindi po namin pwedeng ilabas pang mga detalye
Hindi pa namin pwedeng ilabas ang mga detalye. Basta ang amin lang, confirm na may nagkaso na dito kay Epipanyo at talagang makakamtan na natin. Makakamtan na ni Epipanyo yung karapat-dapat na parusa, yung consequences ng kanyang ginawa. Sabi ko nga kasi, di ba, kung minsan kung paano marunong tayong gumawa ng isang aksyon, dapat responsable rin tayo sa pagharap ng consequence o ng kahahantungan nun. Kaya Epipanyo, naghanda-handa ka na sa iyong pagdinig, sa iyong hearing, ang akin naman, tingnan natin, susubaybayan ko pa rin yung YouTube channel niya kung makakapag-upload pa siya, kung makakapag-vlog pa siya habang tinutuloy niya ang Philippines. Pero yun, mga kababayan, mga kapatid, yun ay paalala lamang sa mga tao na wag nang pamarisan. Kami naman ay hindi naman natutuwa kapag merong bumabagsak may nabubungal kaaway man namin o hindi Pero ang amin din naman may katarungan namang umiiral. Maski nga sa Biblia may tinatawag na divine justice diba? Na ang Diyos mismong nagkakaloob ng hustisya sa kanyang bayan. Di namin ipinagdiriwang na ikaw ay mapunta sa ganyang kalalagayan. Nga lang, nasaktan mo ang aming damdamin Ang amin lang kung ano yung ginawa mo, aanihin mo yan. Nasa Biblia din naman yun Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya kaming mga iglesia ni Cristo, di ba? Hindi ito sa channel namin, nasa Tinig ng Karunungan, hindi ka naman namin inasar o niyurakan o ininsulto ng malubha. Ang amin nga dito sinasagot namin ng katwiran yung mga baluktot mong pangangatwiran Sinasagot namin yung mga bagay na nililigaw mo, kung saan mo nililigaw ang tao, nililiwanag lang namin dito. Kung minsan ay nasasabihan kong labradog, minsan kasi yung dila ko, umipihit Meron kasi akong kaibigan na taga-vet, nagkwento sa akin minsan na may pinapa-adapt daw sa lugar nila na labrador daw. Pagdating niya doon, pagdating ng veterinary doon, labradog. Bakit labradog? Kung tawagin, hindi daw tunay na labrador Kaya anong malaman, hindi labrador yan. Di ba? Tapos ang ingay pa, tahol pa ng tahol. Talagang ngayon. Kaya minsan, pagpasensyahan mo ako, Epipanyo, Pero yun lang, mga kapatid, mga kababayan, patuloy tayong mag-antabay dito sa katarungang patuloy na ipinamamalas ng langit laban kay Epipanyo Labrador. Hanggang dyan lang po muna. Mag-antabay po kayo sa mga susunod pang details. Kapag naman pwede nang ilabas yung detalye niyan, tayo po ang unang-unang makakalam niyan dito sa channel na ito. Paano po? Hanggang sa muli, paalam.